So they expect na nandun kayo. So pinabalik ko kayo. Walang hesitation. Ako na mismo nagsabi, puntahan nyo. O, di ba? Dahil ako may common sense. Alright, yun ang sinasabing common sense. Yung pag-iwan din niya sa amin sa Uniwide, hindi lang ngayon. Pangalawa yan. Ni-request na naman niya noon na, Tito, mauna na kami ni Joel kasi wala kayong space dito sa sasakyan. Opo, pero at that time nagpaalam siya. Tapos, so it wasn't the same. Ibang situation yun. Kalimutan na yun. Dahil wala silang nabiling pressure cooker doon sa mall na pinuntahan nila. At least nagpaalam. Nagpaalam siya. Nairemedyo naman pala nila na meron din kami maupuan. Pero nagpaalam siya. That wasn't the case. Okay? Ang case is ngayon. Kung anong nangyari ngayon. Kung anong nangyari last time. Lumabas sila. Sabi ko, Ninya, loadan mo ako. Dumating walang load. So that means na, naiisip ko tol, masisi mo ba ako na talaga ini-ignore niya ako. Kasi hindi nagpa-load. Sabi niya, ay Tito, nakalimutan ko. So, naiipon ko lahat eh. Nagpa-xerox ako nung... Pero inoo mo? Oo, umuo siya. Oo ako. Tapos nung nagpa-xerox na ako, kasi gabi na nga rin yun, talagang wala na isip ko. Kasi yung focus ko na, nandun na sa may pinapa-xerox ko na mag-isa po ako nun. Okay. Mag-isa ako nun. So may rason. Dumating po ako, hinanap sa akin, sabi ko, Tito, sorry po, ay nakalimutan ko na, sabi ko. Hindi ko naman talagang i-ignore yun eh. Napakasimple ang bagay lang naman po nun, parang biglang hindi naman siya. Hindi na ako mag-uutos. Hindi na talaga. It's a lesson learned, di ba? So next time, don't expect anybody to do something for you. Lalo na kung hindi mo siya binabayaran. Period. Alright? Ako lang ang may karapatan na mag-expect. Pag sinabing punyeta ka, binabayaran kita, you have to do it. Pero hanggat hindi mo binabayaran isang tao, hindi mo masisisi. Sa kanya na yun kung gagawin na hindi. Desisyon niya yun eh. Kaya masisisi so, ako kung... Hindi talaga. Hindi talaga. Ako masisisi na magkaroon ng lamat. Yung isip ko sa kanya. Of course. Next time, hindi mo na talaga. Dahil nandun na eh. Di ba? Dahil mauulit-ulit. Di ba? Ganun lang yun. In every case, mayroong dahilan. Di ba? Kahit na yung mga pumapatay, may dahilan sila eh. Yung mga nagnanakaw, may dahilan lahat yan eh. Di ba? Lahat may dahilan. Pero yun lang, in every pagkakamali, lesson learned. So ano nga ang decision mo kaya hindi? Kasi kanina... Kanina talaga, yung hindi ko pa nakita yung side of the story, so akala ko, nasa utak ko kanina, siguro itong dalawa, nagtsatsarutan, nagkukwentuhan, ganun-ganyan, so wala silang pakialam. Or either, sinadya talaga, pagtawanan nga natin, gawa tayo ng yung para bang napagtripan kayo. Yun ang inisip ko kanina. Okay? Pero, gagawin nyo ba talaga yun? Pagtripan ninyo sila? Ba't naman po namin gagawin? Okay, fine. Siguro naman, hindi naman siguro ganun ang reason. Nalaman ko ang side of the story. Pero kaninang story nyo lang yung ko, di ba? Gusto ko na talang tatalsikin si kanina. Si Henry. Yun ang naging decision nyo. Alam ni Marlon yun. Sabi ko, si Marlon na lang ang mag-take over. Pero as of now, I have to be fair. I have to be fair din. So as of now, lesson learned. So next time, pag meron kayong ulit, you have to focus. Kailangan lesson na to, mangyari sa'yo, kahit sino, mangyayari yan. So next time, isipin nyo, ano ba ang responsibilidad ko dito? Bakit ako nandito? Hindi porke kayo lang ay production assistant. Wala tayo sa production every moment, not 24 hours. Kumbaga sa 24 hours, 10 minutes or 1 hour lang yon yung nasa production talaga, you're doing your job. Dahil most of the time, nagliliwaliw lang tayo. Katulad ko, yung trabaho ko, 45 minutes lang yon. So, ibig sabihin, out of that 24 hours, 45 minutes lang yung trabaho ko. Ganun din kayo. Ganun din kayo. Nagliliwaliw lang tayo ng natin eh. Ang sarap ng buhay natin dito, parang isang pamilya. Nagbibiroan tayo lagi, most of the time. Pero ayoko naman na dahil sa mga ganitong pangyayari, sa sarili nyo rin, katangahan, kairresponsablehan, tapos, may lalagay ako sa sitwasyon na kailangan tetepok ako sa inyo. Pero it's not fair naman na tetepok ako ng isang bagay, isang tao, na wala namang rason. Na talagang, hindi naman talaga na, okay,
talagang karapat dapat na talagang patakyasin. Eh, as of now, nakita ko, from both sides of the story, lahat kayo nagkamali. Lesson learned. Hindi na mauulit. Dahil pag ulit na ulit pa ito, it's either the same, similar, or kahit anong sitwasyon, siguro naman, ha? Wake up call ito. Ha? Kahit sino sa inyo, ha? Mga anak, ha? Don't take it for granted. Kala nyo, etong trabaho na to, trabaho, hindi. Etong pinakamasarap na trabaho. Kaya itry nyo kayong magbabad sa sa Shoemart, maglagay ng tag price. Katulad ni Kuya noon, Alam mo, after 3 days, sabihin, balik na lang ako sa'yo. Hindi na baling tagalaba ulit ako ng panty mo, sabi niya. Kasi nagre-reklamo, ginagawa ko daw siyang tagalaba, tagaluto. Pero after, nung nagtrabaho siya doon, 3 days, buong buhay niya, bago siya pumunta ng Qatar, yun lang ang naranasan niyang pagtrabaho sa ibang tao, sa ibang kumpanya. So, nasa inyo yun, di ba? Gawin yung trabaho niyo hanggat wala pa kayong trabaho. But if you want to be the boss, katulad sabi ko, hindi niya noon, wala akong pakialam ng pagkaabugasya yung itinapos mo. As far as I am concerned, habang nandito ka, alila ka lang. Di ba sinabi ko niya? Pinairal niya yung kanyang ego. Umalis. After 2 days, bumalik. Kung dati-rati 6,000 sweldo, ngayon 25,000. Diba? So ngayon, you have to learn from your lessons. Mga punyeta kayo. Malis na kayo dyan. Kain na. Alright. Okay. May tatanong ako. Ako po, nag-iisa po akong babae dito na laging kasama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, paano mo sila makakayanan? Pito po sila. Nag-iisa po akong babae dito. Ngayon, gusto mong pagpakalalaki ka na rin? Hindi po. Siguro naman, bilang isang babae, alam ko may asawa ko or hindi na issue yon. Yung pakikitungo ko po sa kanila, gusto ko po siyang i-clear. Maging malapit man ako sa mga to, wala pong mali siya. Yun lang po yung gusto kong gawin. Kahit yung pagbawalan ako kay Paolo, dito or sano, sa akin po, parang napaka-awkward sa akin na nandito ako sa isang bahay, tapos parang bigla akong didistansya sa kanila. Mga kapatid ko po mga yan. Ayoko po yung tama. Huwag didistansya. So, as of now, okay, kalimutan na natin kung ano may mga nakaraan, kung anong pagkakamali. Yan. Kasi naglagay ng note si niya dun sa pinto niya. No boys allowed inside. Ako po talaga. O siyempre, nakikita ng iba. Hindi, pinagbabawalan ko to. Ito lang matigas ang ulo. Pinagbabawalan tayo. Itong mga to, pag kumakatok sila sa akin, Mami niya, nandun sila sa kabilang pintuan. Kaya sabi ko, ba't nandito ka na naman? Ginaganyan ko si Jason. Siya naman po yung matigas ang ulo. Hindi, kung pula ngayon, ha? Okay, walang mali siya. Okay, para tayo magkakapatid, mga anak ko kayo dyan. Mami! Anak, ano? Ha? Update lang po. Last message? Hoy, kayo, mga punyeta kayo. Pero mahal ko kayo. Ramdam ko yun, Mami. I love you. Punyeta kayo, kabibigay ko lang ng bonus. Okay na. Thank you nga pala sa Maria's Sports Bar na pinagkantahan ko ngayon. Happy birthday to Miss Bernadette Molde. Happy birthday po. At ito po yung ninakaw namin. Ay, hindi ninakaw. Ni-request. O, tingnan mo. May lapu-lapu. O, chicken. May chicken. O, laki Diyos ko, ang sarap. Ang sarap. Thank you. Ngayon lang po ako pinauwian talaga na masasarap na pagkain. Okay? Pero sabi ko kanina, kailangan kung ano yung mga pagkakamali, kung ano yung misunderstanding, kailangan talaga katayin kung sino may kasalanan. Pero lahat po sila may kasalanan. So, sila dapat katayin na parang baboy. O yan, ito, baboy. Yan, baboy ka, aminin. O, matagal na. Okay. O, at least, ang umaamin, yun ang totoong tao. Punyeta! Mami, yun na po. Yung last message. I love you, Jason. Andun na naman, tagline lagi. I love you, Jason. Kailangan mo. Che! Yung bakit? Ito pala.
Hoy! I love you din, Jason. Ay, hindi. Paulo na yan. Pa-cute ka naman eh. O yan, pa-cute si Rian. Cute na talaga ako, mami. Pero taken ka na kasi anak, pasensya ka na. You're already unavailable. Yeah. Dito na lang ako sa anak ko. Yan, siya na lang kakatayin natin.